usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Omicron variant mapugnan kung paspasan sa gobyerno ang vaccination rollout sa Pilipinas. Seguridad sa Carbon Public Market hinusgan sa kapulisan sa pagsugod na sa Misa de Gallo. Tanod sa barangay Maghaway Talisay gipusil patay kagahapon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa lugunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayri 47. Og karon sa detalye sa atong mga balita, napanglantawan sa Visayas COVID-19 Vaccination Operation Center nga malikayan ang pagkuyanap sa Omicron variant sa coronavirus dinhi sa nasod kung mas mapaspasan pa ang vaccination rollout. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita mismo sa Visayas COVID-19 Vaccination Operation Center ang kabalaka sa katawhan nunot sa pagtumaw sa Omicron variant kon B.1.1.529. Ipakita ni VVOC spokesperson Dr. Mary Jean Loreche atol siyang briefer nitong Disyembre 6 nga nasa 35 ka mga nasod ang adunay nagpositibo sa maong variant. Sa maong ihap, 14 kanila ang adunay suspected local transmission. Apan mato ni Dr. Loreche nga malikayan ni noon ang gikabalak ang pagtinakdanay sa maong variant of concern sulod sa komunidad kung mapaspasan pa ang nagpadayong vaccination rollout sa mga LGUs. Pwede nating sabihin na yung mga magkakaroon nito kung mahawa man sila ay magiging mild or asymptomatic sila. Sa pagkakaroon, ananas sa 52.05% ang fully vaccinated lukop Metro Cebu. Samtang paingon na sa 4 million ka mga doses ang nahatag na lukop probinsya sa Sugbo. Apan gipanghinaut karon ni Dr. Loreche nga hangtod sa katapusang bahin sa tuig 2021, moabot sa halos 60% ang fully vaccinated sa Metro Cebu. Kung tayo ay maka-achieve ng 80 to 85, kahit na 90% na meron single dose dito sa atin sa Metro Cebu, that is a very big feat already. Pasalamatan usab ni Dr. Loreche ang mga LGUs kinsa misanong sa panawagan sa kagamhanan nga bakunahan ang kinabag-ang katawhan atol sa National Vaccination Days. Butang nga gipangandaman usab sa kagamhanan ug sa LGUs ang laing hugna nini nga ipahigayon karong Disyembre 15 ngadto na sa 17 sa tinguha nga daling makabot ang herd immunity. Ilabi na nga gipantayan karon sa kagamhanan ang gikabalak-an nga Omicron variant sa COVID-19. Gian Navarro, CCTN News. Karong gipatuman ang travel ban sa mga nasud nga nalakip sa red list tungod sa hulga sa Omicron variant sama sa Europa ug Africa. Gilusa dayon sa gobyerno ang repatriation flight papauli sa mga na-stranded nga Pinoy dinhi sa Pilipinas. Matud pa sa DFA, may limitasyon ang pagpasakay sa maong flight. Kinsa ba ang mamahimong makasakay ini ug unsa sab ang paagi aron makasakay pauli dinhi sa Pilipinas? Aniya ang dugang kasayuran. Tungod sa hulga sa Omicron variant ug pagkalakip sa ubang nasod sa kalibutan isip red list, gilusa dayon sa gobyerno ang repatriation flights. Apan giklaro karon sa Department of Foreign Affairs nga ang repatriation flight alang lamang sa mga stranded overseas Filipino workers. Kini sama pananggitan adtong mga gikan Europa diin gipatuman na ang travel ban.
Gipahimugatan sab sa DFA nga ang repatriation flights di alang sa tanan kundi alang lang sa mga mapamatud-an nga sila in distress o wa gyud ikapliti pauli dinhi sa Pilipinas. Way labot ini kadtong mga non-essential worker o bisan kadtong mga magbakasyon lang dinhi. Ang repatriation flight dili chartered flight kundi commercial flight gyud kini nga gitugtan nga mulupad paingon kauluhan tungod sa humanitarian nga rason. Sa di pa makasakay ang usa ka OFW sa maong eroplano, moagi pa siya sa makuting proseso. Una nga abagahon sa gobyerno ang bayranan sa iyang ticket papauli. Pag-abot sab niya sa Pilipinas, di siya exempted sa mandatory quarantine. Sa pagkakaroon ang repatriation flight una sa mga gikan sa Europa ang gilusad sa gobyerno. Apan gipangitaan na hinuon og paagi aron makauli sab ang mga na-stranded nga Pinoy gikan sa mga nasud sa Africa tungod gihapon sa travel ban resulta sa hulga sa Omicron variant. Donna Lavares Andicoy, CCTN News. Samtang syudad sa Mandawi, lakip sa 23 ka mga highly urbanized cities sa Pilipinas ang nakakabot og herd immunity batok sa COVID-19. Samtang andam ang syudad kung sugdan ang vaccination sa mga nag-edad og 5 anyos paubos hangtod sa 11 anyos. Ang nasudnong kagamhanan nagplano nga sugdan na usab ang vaccination sa maong mga age group karong Enero sunod tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Usa ang syudad sa Mandawi sa 23 ka highly urbanized city sa Pilipinas nga nakakabot sa herd immunity bato COVID-19. Sa lalawigan sa Sugbo, ang Mandawi City ug Lapu-Lapu City pa ang nakakabot og herd immunity. Base sa datos sa Cebu Vaccination Statistics, 88% sa eligible population sa Mandawi ang nakadawat na sa ilang first dose sa COVID-19 vaccine, samtang kapin 67% ang fully vaccinated. Dako ang pasalamat sa dakbayan sa tanang individual ug buhatan nga nitabang sa vaccination sa gobyerno. Sigo ni Dr. Debra Maria Katulong, ang medical officer sa City Health Office, nga padayon ang ilang pagdasig sa ubang residente nga magpabakuna bato COVID-19. Kung pasalamat nato sa tanan sa mga kauban nato nga nakibisog para makabot ni siya. Finally, after 9 months, nagsugod na ka March 2021, magbakuna silang padayon ng kamay motivate para magpabakuna. This is actually added protection na lang sa atong syudad. At the same time, pagpangandam na lang sa kaya wala dito kay baluan ng mga newer variants karon nga moabot. Samtang matod ni Katulong nga andam ang syudad kung sugdan ang vaccination sa mga nag-edad og 5 anyos hangtod 11 anyos. Matod ni ini nga gilakip na nila pag master list ang maong age group sa pagpangandam unya kung tugta na silang mabakunahan. Syudad nagsugod na kita og master list ng registration, master listing and registration of all the 5 to 11 tanang pediatric population actually from 0 to 17 years old. So in case of magsugod ang pamakuna sa 5 to 11, ready na ta, okay, we have the list para for this age group. Ang nasudnong kagamhanan nagplano nga sugdan ang vaccination sa maong age group Enero sunod tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mandawi City Police Office aduna nalay 11 ka mga police personnel nga wala nabakunahan. Makahinumduman nga si PNP Chief General Junardo Carlos nagkanayon nga iyang ipabalhin ang mga di bakunadong pulis. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. 11 na lang ka police personnel sa Mandawi City Police Office ang wala nabakunahan bato COVID-19. Ang MCPO adunay kapin 500 ka personnel. Sigo ni Police Lieutenant Colonel Elovio Marquez, Deputy City Director for Operation, nga siyam ka police ang adunay medical certificate sa ilang mga doktor nga dili sila mamahimong mabakunahan sa pagkakaron gumikan sa sitwasyon sa ilang panglawas. Samtang duha ka personnel ang wala nagpabakuna tungod sa ilang religious belief. Mao na atong sitwasyon karon. So with that, dili takapugos sa ato ang personnel kay that is na may mga medical certificate which is mas eksperto ang ilahang doktor regarding sa possible effects sa COVID-19 sa ilahang mga sakit. So
we respect that kanang decision sa atong personnel. Si PNP Chief General Leonardo Carlos ni atong Martes nagkanayon nga i-transfer ang mga unvaccinated personnel sa low risk nga katungdanan aron malikayan nga matakdan sa COVID-19. Matod ni Marquez nga wala pa sila nadawat nga memorandum kabahin niini. Wala pa usab sila nadawat nga kamanduan nga vaccinated lang ang mamahimong musud sa buhatan. Hinuon matod niini nga ilang gilimitahan ang mamahimong musud sa station. Limited ang i-allow namo diri sa sulod kay diri sa headquarters ang ato ramang traffic enforcement unit ang mo cater sa mga clients. So we only ensure nga they are wearing proper face mask, mag-face mask sila, and ato rang kuhaan og temperature, and of course mag-sanitize before mosulod sa opisina. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Paningkamutan sa Cebu City Government nga makuha gyud ang herd immunity sa di pa matapos ang buwan sa Disyembre ning tuiga. Nasayran nga ang DILG ni pahibaw na sa 23 ka mga highly urbanized cities nga nakakuha sa ilang herd immunity din apil niini ang Mandawi ug Lapu-Lapu. Apan alang sa dakbayan sa Sugbo, ni padangat usab sila sa ilang pahalipay apan mitataw nga dili isab mahimo nga itandi ang syudad sa Sugbo sa maong mga lugar tungod kay dako ang populasyon sa syudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Masaligon si Cebu City Mayor Michael Rama nga makuha sa syudad sa Sugbo ang herd immunity sa dili pa matapos ning tuiga. Ug kun mahitabo kini nang hinaot ang mayor nga ang syudad ipaubos sa alert level 1 gikan sa alert level 2. Tinguha gyud ni Mayor Rama nga sa pagsugod sa buwan sa Enero sunod tuig, mas mulugak na ang restriction sa syudad ug mas daghan ang kalihukan sa dakbayan ang tugutan ug ablihan. It will just be a matter of time because we do not have to compare us with them. Their population is only how many? Ours is million. But as we are doing a massive vaccination, I am seeing the herd immunity is not far away. So we are confident na makuha. Why not? Why not? That's why all of this, even the classification 1, we have to aspire being level at classification 1. Because when we have a classification 1, that would mean more freedom. But still, responsibility like Wuhan should not be ignored. Una niini ang Department of Interior and Local Government kung DILG nitong Disyembre 7 mi-anunsyo sa 23 ka highly urbanized cities sa nasud nga nakakuha na sa ilang herd immunity. Pasabot niini 70% sa ilang population ang nabakunahan na batok COVID-19. Gani ang Mandawi ug Lapu-Lapu City apil man sa mga highly urbanized cities nga nakakuha na sa herd immunity. Si Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department miingon naningkamot gyud ang dakbayan aron makuha ang herd immunity sa dili pa matapos ning tuiga. Makatabang matud pa ang laing hugna sa National Vaccination Days nga may tabo sa December 15, 16 ug 17 aron makuha ang herd immunity. Sa pagkakaroon ang Cebu City, 64% na ang vaccination coverage rate. Gamay na lang ang kuwang aron makuha ang 70% nga target. Apan, gimugatan ni Bones nga dili sab mahimo ay kumpara ang Cebu City sa Mandawi ug Lapu-Lapu tungod kay mas dako man og population ang Cebu City itandi sa duha ka naasoy nga mga syudad. Lapu-Lapu and Mandawi, congratulations no, nakakuha sila, but isa nato ma-compare pod ang gidaghanon sa atong population no. Ang Cebu City 1 million ang atong population kapin and 70% is 700,000. In fact, ni Saka gani siya niabot na gani ang atong target og 719. May Padilla, CCTN News. Mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo matud pa padayon nga niubos apan bisan pa ini padayon nga gipahimug-atan sa Emergency Operations Center nga di gihapon mo kumpiyansa ang tanang residente aron malikayan ang pagsaka pagbalik sa mga kaso sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Decime Padilla.
Gihulagway ni Konsehal Joel Garganera nga maayo ang COVID situation sa Cebu City karon tungod kay ang positivity rate sa syudad naalang sa 0.14% ug daghan na sab nga mga barangay sa syudad ang walay reported COVID-19 transmission sa milabay nga 14 ka adlaw. Sigun sab sa konsehal ang mga tambalanan sa Dakbayan luag sab sa 15 ka ospital, 11 niini pribado ug upat ang public hospital, moabot sa 540 ka COVID beds ang giandam. Sa 540 beds naalang sa 133 ka pasyente ang nasulod ug pitura niini ang taga Cebu City ang uban gikan sa ubang lugar. Matud sab ni Garganera mas nisaka ang non-COVID cases karon diin moabot sa 1,580 beds ang ilang giandam alang niini. Luag yun, luag. Unya mao gid na akong pirming gisangyaw nga samtang luag pa atong kaso, preparahon nato atong kaugalingon, atong EOC, atong mga tambalanan sa umaabot po nga surge. No, wa man tayo nga nagampo nga moabot, but mas maayo gitang mga andam ta. In fact, kagahapon, dunay gipahigayon nga meeting, no? A Zoom meeting tali sa USAID. Kunya nagakita sila sa atong gihimo sa atong data management, no? Hanga sila gani ato naman ang gipaambit pod sa uban pod mga LGU. Kunya nihatag pod sila nato og mga computers karong Biyernes pohon, no? Na mga laptops kay aron gud i-enhance pag yun nya aduna sila apps nga ipaambit diri sa nato aron ato gyud pamangmatunhay pag yun nato ang atong pagkuha sa mga data. Ang konsehal miaso nga dakong gidug natampo ang vaccination aron maubos ang kaso sa Dakbayan. Nakatabang sa pangpaspas nga aksyon nga gihimo sa EOC ilabi na sa contact tracing ug pag-extract ni atong mga magpositibo. Ang mga barangay dako usab og papel sa pakigbatok sa COVID-19. Sa combination of everything, ang nakalami, ang best practice kita ngalin nato, kaya ang atong Emergency Operation Center is in connection, in collaboration, coordination with all agencies. No? So everything is on the same page. No? So pag-response gikan sa enforcement, gikan sa contact tracing, test trace, isolate, everything is on the same page. So usara gyud. So once everything is coordinated, daghan, no, involved, we're looking in one direction. Dali kayo nga mapatuman ang atong mga programa and at the same time makita dayon nimo ang resulta. Ganing si Garganera miingon nga pinaagi sa pagtinabangay sa tanan kini ang usa sa nahimong yawi aron ang Cebu City Emergency Operations Center ang mapili nga LGU with best practices for COVID-19 atol sa first Regional Disaster Risk Reduction Management and Health Summit and Recognition Ceremonies 2021 sa Department of Health Central Visayas. Nagpasalamat ang konsehal sa tanan nga naningkamot og tinabangay aron batukan gyud ang COVID-19. Desime Padilla, CCTV News. Nakadawat og tulo ka pasidungog gikan sa Department of Health ang kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Kini atol sa labing unang Regional Disaster Risk Reduction Management and Health Summit nga gipahigayon didto sa Bay Hotel. Lakip silang nadawat mao ang Certificate of Citation for an LGU with Best Practices for COVID-19 Response, Plaque of Citation for Best Health Emergency Response Team ug Plaque of Recognition for DRRMH Institutionalization. Dako hinuon ang pasalamat ni Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa mga frontliners nga unta ilang ipadayon ang ilang pagserbisyo ngadto sa katawhan. Atong nadawat tulo ka award nga nahatag mga pasidungog gikan sa Department of Health. Nakita nila ang ato ang kahago, ang atong serbisyo, ang patinudanon sa atong pagpangalagan. Ang inaon ko na ang atong mga frontliners, ang atong LGUs, magpadayon niini para sa kayuhan sa pinagdemokrata. Musunod, seguridad sa Carbon Public Market hinusgan sa kapulisan sa pagsugod na sa Misa de Gallo. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Sairi Coronday City. Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili. Pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vapurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa.
Balik sa ato mga balita, seguridad sa Carbon Public Market hingusgan sa kapulisan atol sa pagsugod na sa Misa de Gallo nga ilusad sa mga manindahay nga sugod karong Disyembre 16 sa kadlawon hangtod na sa Disyembre 24 sa gabii. Ang minimum health standard mo ay tutukan karon sa mga pulis. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipangandaman karon sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ang Misa de Gallo nga himon sa Carbon Public Market sugod Disyembre 16 sa kadlawon hangtod Disyembre 24 sa gabi. Mato ni Police Major Kenneth Albotra, ang hepe sa Carbon Police Station, nga magbutang sila usa ka patrol sa PNP ug usa ka team nga mao'y mopatuman sa minimum health protocols. Ilusa ang Misa de Gallo sa dalan MC Briones at tubangan sa usa ka big shop nga gituan nga dugo kon kini sa mga tao, ilabi na sa mga manindahay utanon sa merkado. Gawa sa mga uniform personnel nga ipakatap adunay mga force multipliers nga moabag-usab sa kapulisan sa pagpatunhay sa kahusay kalinaw sa carbon market. Kita ni Kuya o mga PNP personnel para ma-maintain nato ang peace and order, security diya sa area o ang ato pong i-deploy ang mga kanilang force multiplier sa area para ma-maintain nato ang minimum health and safety protocols while i-conduct ang mga masses ani nga schedule. So nagbutan ta og usa ka mobile patrol o mga personnel na mobantay diya sa MC Briones kaya naman gitagayon ang mga masses ko diya sa MC Briones sa tubangan sa San Jose Beach. Dugang ni Albutra nga ilang ipaniguro nga matuman gyud ang social distancing sa mga manambungay nga mahinungdan nga magbutang sila nga bangko nga aron basihan nga madistansya ang mga tawo sa matag usa ug malikayan ang tinakdanay sa COVID. Tugutan hinuon nila nga mutindog lang ang mga tawo sa kilid ubo sa kondisyon nga dili kini magsikit-sikit sa mga dibutong Katoliko. Mora ato ging siguro ang social distancing, in fact ang mga bangko is na naman naka in place naman as to the distancing. So kini lang mga nasa mga kilid-kilid, so ato lang yung i-emphasize ko kuan kini social distancing. Kaya wala ko nakita nga kanang limit sa siguro mga vendor siya na noon ang usual nga attend ani nga mga kuan mga kuan din sa carbon toll owners and vendors mo ginilahay ginin attendance. Usa sa gibantayan sa mga pulis ang mga kabatan sama sa mga mangunguot nga posibleng mopahibalo sa panahon nga daghan ang mga tao sa carbon. Matud Albutra matag adlaw ila kini nga gipangbantayan apan tungod kay budag sa man ang mga tao, dublihon pa nila ang ilang monitoring uban sa mga force multipliers. Kasi na itong di-expect sa dili sa carbon, dili man ingon ng December, but all the days ng gini atong ginibantayan, ato lang dong basta hugtan karon, especially nga daghan ang tao nga mo amuan hidini so atong hugtan ng security para dili na mga pahimulos yung mga pickpocketers o other mga scrupulous individual nga mo take advantage ani nga activities. Muhimo pag-assessment sa Albutra kung nangayan bangga mangayo sila augmentation sa mga personnel sa Cebu City Police Office aron motabang kanila silang paghatag sa seguridad. Arnold Bustamante, CCTV News. Department of Health dinhi sa rehiyon ni hatag og mga pahinumdom alang sa mas luwas nga paglipay-lipay karong holiday season. Usa niini mao ang makanunayong pagsunod sa mga health and safety protocol batok COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Subay na sa paglusad sa kampanyang Ligtas Christmas, miauhag mismo ang Department of Health 7 ngadto sa publiko nga magmatngon sa kanunay kini aron magpabiling luwas ang pagselebrar sa Pasko ug bag-ong tuig. Ato sa ilang briefer, may painumdum si Dr. Eugenia Mercedes Canyal, ang Resu Cluster Head, nga tumanon sa kanunay ang minimum health standards karong gilauman ang wag tuong holiday sale sa mga tindahan. Kini aron kalikayan ang pagtinakdanay sa COVID-19. Sangit mas paspas ang transmission ngadto sa mga lugar nga dunay bagang duot sa tao. To avoid ang transmission sa ato ang dili lang kay COVID-19 but also flu and other infectious diseases. So ato gid na siya dapat i-observe especially karon sa ato ang holiday season. Gibutyag usab ni Dr. Canyal nga magsugod ang ilang surveillance sa mga tambalanan alang sa Oplan iwas paputok karong Disyembre 15. Mao may painumdum usab kini sa katawhan nga mosanong gyapon sa mga lagda sa LGU may labot na sa paggamit sa mga pabuto. Ato ginaawhag ang ato ang mga local chief executives that kung naamang gani yun mga fireworks display, it should be in the designated area such that we will minimize all those mga
fireworks related injuries. Duga pa nga tip gikan sa DOH-7 maghinay-hinay gyapon sa pag-inom og mga ilim nung makahubog. Samtang sigurong luwas ang pag-andam sa pagkaon aron di makasinati og mga bating balatian sa lawas. Karong wag tunaw sab ang mga salo-salo sa party o ubang selebrasyon, mipainomdom usab ang DOH-7 sa publiko nga magbaton kanunay og balanced diet. Kini aron magpabiling malipayon og himsog ang pagsugat sa Pasko o bag-ong tuig. Gian Navarro, CCTN News. Tulo ka mga establishmento nga nasakpan sa kapulisan nga nakalapas sa lagda sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, labot sa curfew gipatubag na sa Business Permit and Licensing Office sa Cebu City Police Office. Kung sa Cebu City Police Office, padayon nga misusi na usab sa minanan matag gabi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human isyuhig siyukos order ang tulo ka mga establishmento sa Dakbayan Sugbo nga nasakpan nga nakalapas sa lagda ni Cebu City Mayor Michael Rama. Labot sa curfew, gipaabot na lang kung nga suspensohon ba ang ginaga mga business permit. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga klaro kayo ang kalapasan sa tulo ka mga imnanan. Sanglit lapas na sa alas 12 sa tungang gabi. Padayon gyapon sila nga namaligya gilimnon nga makahubog sa ilang mga customer. Pasabot ni Parilla ngadto sa mga management sa maong nga mga imnanan kung ang curfew magsugod sa alas 12 sa tungang gabi, dili mahimong nga alas 12 usab nila paggawson ng ilang mga customer tungod kay mamahimong madagpan ra usab kini sa gawas. Klaro naman gunto kayo kay nagikan ta diri alas 12 pasado na, so that is a clear violation. Kay in our guidelines it should be 12 o'clock, dili ingon nga 12 o'clock ang ato ang curfew, 12 o'clock sad sila manirado. So it should be 12 o'clock. Before 12 o'clock, wala na tao. Dapat ang mga tao sad, dapat dili ingon nga 12 o'clock ang curfew, 12 o'clock sad sila mogikan sa imnanan. So once nga 12 o'clock na pa sila sa krasada, that is already a violation bisag wala na sila sa imnanan. Atong sa gilusad nga Oplan Bulabog, usa sa mga tag-iya sa imnanan, mibutyag sa Facebook page sa Cebu City Police Office nga nag-live na tugtugura nga nakigistorya na siya kang Parilla sa wala pa hingpit gibatuman ng bagong lagda nga giluwatan ni Mayor Rama nga ang pulis na mismo ang mamadlong nga mamauli na ang mga tao tungod kay hapit na ang curfew. Apan mato ni Parilla nga dili kini mahimo tungod kay sa kasabutan atol sa pagkuhag special permit sa mga imnanan ngadto sa Emergency Operations Center kay EOC, sila ang responsable nga mopahibaw sa ilang mga customer labot sa curfew. Dugang lang matod pa kini sa trabaho sa mga pulis o gipasabot usab ni Parilla nga nasayod na ang mga Sugbuanon nga dunay gipatuman nga curfew ang dakbayan. It's not the responsibility of the police nga mamadlong silang establishment. No, it's the establishment mismo, management, the owner, the manager, gi-briefing na sila daan, doon na sila before sa EOC makakuha sila og special permit. Sa gilusad nga operasyon, bisan nga naabot na ang alas 2 sa kadlawon, aduna pay mga imnanan nga wala pa manira ug aduna pay mga customer nga nag-inom sa sulod. Arnold Bustamante, CCTN News. Ang gugma sa mahal nga Birheng Maria mao'y nagdala sa katawhan pagbalik nga sa Ginoo bisan pa man sa hagit nga dala sa pandemya. Kini ang nahimong unod sa wali ni Cebu Auxiliary Bishop Medifil Bilyones atul sa misa kaganiha sa Cebu Metropolitan Cathedral ning kasaulugan sa Immaculate Conception. Matud pa ni Bilyones nga daghan ang nahilayo ni Kristo gumikan sa wag tuo nga problemang gisagubang ilabi na nga nagpadayon ang hulga sa COVID-19. Apan pinaagi sa Birheng Maria kinsa nagproteher sa nasod maglig-on gyud ang katawhan. Karong adlaw giselebrar sa simbahang Katoliko ang kapistahan ni Birheng Maria kinsang gipanamkon nga way buling sa sala. Nianang higayuna gipahigayon usab sa katedral ang Episcopal coronation isip pag-ila ngadto sa imahe ni Birheng Maria. Dinhi sa katedral sa Sugbo, kita tanan under sa protection o pangama ni Mama Mary, the Immaculate Conception of Our Lady. Because we know, no matter how sinful we are, or how troubled we are, na ay inahan, ngumutabang ka nato o dili mo biya, o will look for us. And when she finds us, she will lead us back to Jesus Christ.
Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nalipay sa pagluwat ni Presidente Rodrigo Duterte og executive order nga nagklaro sa spelling sa pangalan sa hero nga si Dato Lapu-Lapu. Kini aron dili mahisama sa spelling sa pangalan nga isa-isda. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gikalipay ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang pagklaro na ni Presidente Rodrigo Duterte sa spelling sa pangan sa bayani nga si Dato Lapu-Lapu. Sa Executive Order No. 152 nga giluwatan sa Presidente, ang pangalan sa bayani nga si Lapu-Lapu ang dili na hyphenated o wala na dash nga ibutang sa spelling sa pangan nini. Alang kang Chan dako kining dungog kang Lapu-Lapu aron dili mahisama ang spelling sa pangan nini sa isda nga Lapu-Lapu nga nailausab sa pangan nga Pugapo. Daan naman gid na no na ang ato ang Presidente Digong Duterte gusto gid niya na ang Lapu-Lapu dili mapaliwan sa isda nga mahimong iskabitse. Gusto niya nga pasidunggan nga usa ka hero. Alang kang Chan daan na sab nga gusto gyud sa Presidente nga pasidunggan ang bayani nga si Lapu-Lapu human nga gibutang nini sa commemorative bill nga 5,000 ang bayani. In fact, only the President nga iya from 1 cent nahimo siyang 5,000 bill. So, ako nang dungog kanamong mga upuanon. Pabor usab ang mayor nga usbon ang spelling sa pangan sa syudad apan naa na kini sa charter sa syudad diin kinahanglan pa kining aprobahan sa konseho ingon man ngadto sa Kongreso. Foch Anthony Inso CCTN News. Musunod, tanod sa barangay Maghaway Talisay gipusil patay kagahapon. Kana uguban pa sa atong pagbalik sa Sayre 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutsa na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan
ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Balik sa ato mga balita, tanod sa barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay, gipusil patay kagahapon sa udto. Kapulisan sa syudad sa Talisay padayon panghimo og investigasyon aron matumbok ang responsable sa maong krimen ug ang motibo. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Nihimo nag-imbestigasyon ng kapulisan sa Dakbayan sa Talisay labot sa nahitabong pagpusil patay sa usa ka barangay tanod didto sa Purok Lumboy 1, Sitio Lawis, Barangay Maghaway sa naasoy nga syudad kagahapon sa udto. Ang biktima giila nga si Efren Bunghanoy, 41 anyos, minyo og residente sa maong lugar. Gipusil kini sa naginusarang mamumuno nga sakay og motorsiklo. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, ang iyang mga tawo niadto sa lugar sa nahitabuan arong pagsuta kung duna bay mga nakakita sa panghitabo. Sigun sa ni Caballes, nahinabi na sa bang asawa sa biktima o mga kaubanan nini sa barangay kung asa siya nagserbisyo isip tanod. Apan, wala pa nila madeterminar kung unsa gid ang motibog ang gulo sa maong pagpamusil. Barangay Tanod siya sa Barangay Maghaway. Then apan sa interview sa asawa o kauban, wala sila yung nakita nga mga nakontra. So kay lagi kini siyang victim is buutan ug walay nakontra dito sa barangay. At mao ni nga ang atong mga investigators na karon sa area nagkandak sila follow up. So base na lang napay witness nga mugawas nga nakakita o naka-identify sa suspect. Hinuon usa sa gisubay nga anggulo karon sa kapulisan ang posibilidad nga may kalambigitan sa pagkabarangay tanod sa biktima ang nahitabong krimen. Ingon man ang gibantayan ni ini nga yuta nga giawayan. Kana siya ma'am, amo pa na siyang gi-check ato na i-consider kay naay information na siya gibantayan na land nga on dispute siya pero amo pa na siyang i-check pa namon na kung sa what about anang land. Ang suspect sa pagpamusil nakita sa CCTV dihang migawas kini sa dapit human sa krimen. Apan nangita pa sila og mas klarong kopya sa CCTV aron makita gyud ang itsura sa suspect. Nasayran ang biktima na igo sa tangkugo nga mahinungdan sinanaling kamatayon ni ini. Decime Padilla, CCTV News.
Ning buwan sa Disyembre nga holiday season ni siaw na sab ang mga kawatan. Gani usa ka bake shop sa sitio Kimba, Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay ang gisulod sa wala pa mailhing mga kawatan alas 2 ganinang kadlawon. Ang mga wala mailhing mga sospek nagsulob og puwa nga t-shirt, gray nga kalo ug nagkarsunis nga misulod sa bake shop. Usa ka Rinel Ibalye ang baker sa maong bake shop maoy nitawag og pakitabang human gisulod sa kawatan ng ilang tindahan. Wala makapalag ang biktima sa pagsulod sa duha sa kabalaka nga siya mabunog ug nadalagyod sa mga kawatan ang iyang cellphone ug halin nga 390 pesos. Si Police Lieutenant Colonel Randy Caballes ang bag-ong hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay niingon nga nakuha sa CCTV ang gihimo sa mga kawatan ug dako ang pagtuo ni Caballes nga pinaagi sa CCTV mailhan gyud ang mga nihimo sa krimen. Sa kadtong mga nakaila sa mga sospek mahimong makareport sa kapulisan kay tungod dako kini og tabang aron masulbad ang krimen. Abot naman ang holiday season, ang kasagaran, ang incidents of theft, robbery mo musaka ani mga panahon na. So muna atong giawhag ang katawhan. First, if naa sila sa mga balay para maiwasan ang mga akit bahay, dili na to biyaan nga walay mahabilin or tarungon nila uglak ang ilang balay. Sa mga establishments like ani, dako gyud tabang if naatay CCTV niya mas mayo pa gyud if high definition para makita o klaro ang mga naong sa mga suspects o sa mga establishments. Ang Ginoo nahibaw kung unsay naa sa imong kasing-kasing ug una-una. Nahibaw siya sa imong plano kung daw ba umayo ang imong mga tinguha. Wala kay matago sa Ginoo. Ayaw pag una-una nga kanang imong sekreto mahimo mong taguon ngadto kaniya. Busa, may nungdanon nga ang imong una-una ug kasing-kasing himuon nimong timos. Limpyuhan kinis sa bisan unsang butang na makatukmod kanimo sa pagpakasal. Kung ikaw magpupot og timos na una-una tumugon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo, maigsuon mao kini ang atong lamdag karon. Mao katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ug sa atong Christmas countdown 17 kaadlaw na lang sa di pa ang Pasko. Ako si Donna Lavares Andikoy hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.